How can I do? How Yes, you can come to the MTRCB to ask permission for the film showings in school. And usually, wala naman nagiging problem if the permit still stands. Okay. Thank you, ma'am. Yun lang po. Thank you so much. Thank you for A question. But that's precisely why we have the Responsabling Panonood campaign. Ang Responsabling Panonood campaign ay naglalayon na tulungan ng mga magulang, ang mga supervising adults, ang ating mga guardians na maging very active sa kanilang pag-monitor ng mga napapanood sa screen, sa online, at sa television, at sa sinihan ng kanilang mga anak o ng mga bata. That's why we have created Responsabling Panonood to be able to equip, empower the supervising adults and the parents on the parental control features and the safeguards of all of this. And to also please make yourselves aware. That's why we've been conducting seminars and summits such as this, so that you'd be able to educate yourselves on the rating classification system of the MTRCB. Diyan ay pinapakita namin at tinuturo namin sa inyo kung ano ang iba't ibang klasifikasyon. Katulad kanina na-explain ng ating mga board members, ano ang rating classifications na sinusunod para sa telebisyon. At ano ang mga rating classification para sa sinihan. So, kapag alam po ninyo kung ano ang mga rating classification, ito ay susundin ng mga magulang. And isa pa ay yung ginagawa namin Responsabling Panonood Pulong. Yan ang pagpunta namin sa inyong mga lugar, sa mga barangay, sa mga eskwelahan, kung saan nagtitipon-tipon ng mga magulang, supervising adults, at dyan tinuturo naman namin yung parental control features at safeguards ng bawat app dahil iba-iba ang parental control features ng Netflix, iba sa HBO, iba rin sa Viva Max. Siguro, Chair, dagdagan ko lang po. Kami natutuwa, unang-una, dahil lahat kayo po ay nandito. Pinapakita niyo po na kayo po ay malaki ang pakialam sa inyong role bilang isang magulang, bilang isang guro. So, ito nga po yung mga summits na ito na ginagawa namin all over the Philippines. Minsan ka umabot pa kami sa ibang bansa. Yan po ay para ibalik sa inyo ang inyong power. Power empowerment po ito. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa po tayo bilang mga magulang na makontrol at mabigyan ng gabay ang ating mga kabataan, ang ating mga anak. So, sa pag-ganun po nito, at maaari pong pag-uwi nyo mamaya-maya, ikwento niyo po sa mga kapitbahay nyo, sa mga co-teachers, sa mga kapwa magulang. Yan po tinatawag namin na pagtulong din sa ating lipunan. Thank you. Thank you very much. Our child psychologist, Dr. Ali Lee. But before I let her answer the question, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat ng MTRCB ay isang movie and television ratings and classification board. Ang ginagawa po namin ay nagre-rate at classify lamang ng material. So that's the job of the board. But of course, we are very keen in upholding our mandate, which is yung protection ng mga kabataan sa mga bagay na hindi nila dapat nakikita. So ang makakasagot ng ganyang katanungan ay yung may expertise sa child psychology at hindi ang board. Kami ay pinalad lamang na meron kaming child psychologist sa aming board kahit makakatulong siya sa pagsagot ng inyong katanungan. So, share na lang. Pero, ate, una-una, ilang taon po yung bata? 8 years old po, di ba? Ang sa amin kasi, tulad ng MTRCB, meron tayong classification. So, kung ang anak ko 8 years old, you have to talk to your child na parang na maiintindihan ng 8-year-old. Hindi mo kailangan gamitin ng scientific term, o malalalim na English. Kailangan lang natin turuan at sabihin, tugunan ang tanong ng anak natin according sa age nila. Pag ako pag isang bata, lalo na I work with children, if a child will ask me, Tita Ali, ano ang rape? I will always ask the child, anong pagkakaintindi mo sa rape? Kasi minsan naririnig nila, nakikita nila, mali naman pala. Diba? So first you have to understand, ano bang alam niya sa rape?
Tapos from there, pwede mo dahan-dahan sabihin sa kanya, ano ang rape? Ang pag-aabuso. Diba? And of course, kailangan din natin turuan ang anak natin the right and the wrong touch. Kasi that is where we will start teaching our children how to care for themselves. And you know, hindi ko na sinasabi lahat ng rape victims is may mali. Hindi po. Ang ibig ko lang po sabihin, number one, sa atin muna dapat matutunan ng bata ano ang salitang rape, ano ibig sabihin, bago niya marinig sa kapitbahay at saan. Kasi tayo magulang, sabi nga namin, ang may power kanina, nabanggit ni Bill Bobby, tayo mga magulang ay may karapatan sa mga pinanonood ng mga anak natin. At sa panonood nila ng mga ganyan, marami silang word na matututunan. Rape is just one of them. But again, 8 years old, I will sit down and ask my child, ano ba sa tingin mo ang rape? Tapos pag in-explain niya sa akin, kung tama naman siya, then sabihin natin, tama pag-iintindi niya. Ngunit, dagdagan mo na ng lesson na gusto mong ituro. Pero huwag natin iwasan mga ganang salitang rape, mga takot tayo, huwag tayong matakot. In fact, that is a very good opportunity for you to teach your child words, big words to them. Kaya, para sa akin, sabihin mo sa kanila kung anong rape sa pagkakaintindi nila. Then from there, you help them understand. Sabi niyo, at nakikisa sa inyong obserbasyon at inyong pananaw. Ngunit hindi po MTRCB ang namamahala o gumagawa o nagdedesisyon ng oras ng mga programa. Kami po ay nag-rate at classify lamang ng content. So ito ay nakadepende sa network. Ngunit kaya po namin silang patuloy na hikayatin na maging child-friendly naman ang mga pinapalabas sa tamang oras. In fact, later, after lunch, lahat po tayo ay aalis na. Pero maya-maya po, sa ilang minuto lang, mga media people ang pupunta dito. Kasi po ito po ay family and media summit. Mga producers, mga content creators, mga writers, sila po yung kausap natin mamaya na uupo sa mga upuan nyo para po diretso namin malaman nila ang mga saloobin namin at pagkadialogo para po sa kagandahan ng ating telebisyon at